guys, may mararating kaya ang mukhang to guys? Hindi natin alam. Bahala na si Lord. Diba guys? Hindi lang natin pilitin guys. Dati guys, wala akong kumpiyansa sa sarili. Kasi alam ko naman na hindi tayo binigyan ng magandang aura ni Lord. Pero ma-assure ko lang guys, kahit isang tao wala pa akong niloloko at wala akong naapakan. At kahit sa pananalita guys, nag-iingat ako bago ako magbitaw ng mga salita. Kahit sobrang nahirapan at nasaktan na ako, madalas iniiyak ko na lang. Kasi lumaki ako sa mga masasakit na mga salita. Dahil sa kinagisnan na mahirap na kalagayan ng pamumuhay. Bukod pa dyan, ang bukod tangi talagang tinitignan ng tao kung anong klase yung tinitirahan mo. Dahil na nakatira nga kami, pamilya ko sa sira-sira na bahay. Nakahilig, tabing ilog. Di ko nga malaman kung bakit ganun. Hindi ko kasi kaya noon na gumawa ng bahay dahil maliit pa ako. Sobrang hangang-hanga ako sa mga kapwa ko bata na maganda ang tirahan nila. Marami silang kaibigan, magaganda yung mga pakikitungo sa kanila dahil nga sa magandang buhay nila. Pero kami na ganun ang kalagayan, para kami busabos, para kami hindi kasali sa mundo nila, para kaming tagagubat na hindi pwedeng pumunta sa baryo dahil di ko alam kung anong mayroon. Mahirap lang naman kami pero hindi naman kami mga salbahe. Mahirap lang kami, wala lang kami makain pero wala naman kami tinatarantado o hindi naman kami magnanakaw para lang makakain lang. Natutulog kami, walang hapunan, pero hindi namin magawa magnakaw. Kasi yung nanay ko noon, madalas ko marinig, kahit kumain na daw kami ng lupa, kumain na daw kami ng buhangin, basta wag lang daw kami magnakaw kasi mortal sin daw yun. Yun ang natutunan kong maganda sa nanay ko. Kahit na hindi ko matandaan kung inabutan ba niya ako ng pera pangbaon sa school. Ang natatandaan ko lang talaga is wala talaga akong baon, wala rin kaming almusal pag umaalis ang bahay. Dahil nga ayaw ko lang na masira sa pag-aaral. Kaya pumapasok ang mga kapatid kahit wala kaming kain, walang baon.
Pero hindi talaga pinalad na makatapos ako kahit elementary man lang. Ito siguro talaga yung kapalaran ko. Akala ko noon, wala na akong kwentang tao kasi wala ako natapos. Wala akong diploma. Wala rin akong ganda na pwedeng magamit. Ang meron lang sa akin, paladasalan ako. Bawat kilos ko, pinagdadasal ko na lang kami magkapatid noon. Tuwing alas 6 ng hapon, nagro-rosary kami. Kala ko noon kapag nagro-rosary na kami, magkakaroon na kami ng maayos na buhay. Minsan nga guys, pagdating ng alas 6, yung isa kong kapatid nagsasaing sa gatong. Tapos kami kasi 3 babae lang ang nagdadasal, yung kuya ko hindi masyadong nakikisali sa pagro-rosaryo namin mga kapatid. Kami lang nung bunso namin, ako ang nandun sa altar, naninigluhod at nagro-rosaryo kami. Tapos yung isa ko naman nandun sa kusina. Pero sira-sira yung bahay namin guys. Walang maayos na dingding. Butas-butas. Nakikita ko noon na namimemorya talaga ng mata ko, ng isip ko, ng ano ko, na madalas yung bahay namin mayroong tinatali lang na sira-sira din na tela para lang magkaroon kami ng dingding, para lang hindi kami masyadong maginawan sa gabi. Hindi ko malaman noon na bakit ganun yung bahay namin, na ang dami naming nipa. Magaling naman ako gumawa ng pawid. Bakit hindi napapanday ng tatay ko yung bahay namin? Kaya noong bata pa ako, nagpupursige ako na makabahay ng hindi nakahilig, hindi sira-sira. Gumagawa ako ng sarili kong kubo. Gamit ko guys yung sa nyog, kaya yung nyog tinitribya ko na tree of life kasi mula sa dahon pinangbububong ko sa ginawa kong kubo. Tapos yung sa tangkay naman niya ginagawa kong sahig. Tapos guys, yung lutuan ko noon, lata ng sardina, nagluluto ko ng bigas. Tinatry kong mga bukod sa kanila, mamuhay ng sarili. Pero malapit lang din sa bahay kasi daming aswang sa amin guys, nakakatakot manirahan ka mag-isa. Haba na guys, thank you for watching. Baka umiyak din kayo sa kwento ng buhay ko. Pang maalaala kaya guys.